Noong linggo ng hapon, ika-30 ng Hunyo 2024 sa lungsod ng Guatemala, dalawang babae ang nagmamadaling nagtungo sa bahay number 14 sa Avenida 29B na matatagpuan sa loob ng Rivera Genaro Residential Community. Mabigat ang kanilang pakiramdam habang papalapit sila sa inuupahang silid ng kanilang bunso, isang batang ina na nagngangalang Genesis. Mula pa ng umaga hanggang sa oras na iyon, paulit-ulit nilang tinatawagan ang kanilang kapatid ngunit walang natanggap na sagot. Dahil dito, lalo pang lumala ang kanilang pangamba. Hindi ito pangkaraniwan. Bagamat nagpasya si Genesis na bumukod upang magkaroon ng sariling espasyo para sa sarili at sa kanyang mga anak, nanatili siyang may araw-araw na komunikasyon sa kanyang mga kapatid at iba pang miyembro ng pamilya. Bukod pa rito, weekend ang araw na iyon. Mga araw na karaniwan ay wala siyang pasok sa trabaho at nananatili lamang sa bahay kasama ang kanyang mga anak. Ayon sa kanyang nakasanayang gawain, sa mga ganitong araw ay hindi siya umaalis at siya mismo ang nagbabantay sa kanyang dalawang maliliit na anak. Kaya naman ang hindi niya pagsagot sa mga tawag o mensahe sa buong maghapon ay lubhang hindi normal. Mahirap paniwalaan na wala man lang siyang ilang segundong oras upang sagutin ang telepono. Bandang 4:30 ng hapon, dumating ang dalawang magkapatid sa maliit na silid na inuupahan ni Genesis. Paglapit pa lamang nila sa pintuan, bigla silang napahinto nang marinig ang tuloy-tuloy na pag-iyak ng isang sanggol mula sa loob. Ang tunog ay malinaw na matagal nang nagpapatuloy at agad nitong ipinaramdam sa kanila na may mali. Agad silang kumatok at paulit-ulit na tinawag ang pangalan ng kanilang kapatid ngunit walang sumasagot. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang paghikbi ng sanggol. Dito nagsimulang pumasok ang masamang kutob. Dahil wala ng oras para mag-atubili, nagpasya silang wasakin ang pinto upang makita kung ano ang nangyari. At pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang isang eksenang tumama na parang kidlat. Nakahandusay si Genesis sa gitna ng sahig, walang galaw ang katawan at napapalibutan ng napakadilim na pulang dugo na kumalat sa buong silid. Ngunit ang mas nakakagulat ay wala ang kanyang ulo. Nakita nilang suot niya lamang ang isang maong na pantalon at walang saplot ang pang-itaas ng kanyang katawan. Sa kanyang maputlang balat, makikita ang maraming sugat na malinaw na palatandaan ng isang marahas na pag-atake na naganap mismo sa loob ng silid na iyon. Sa gitna ng nakakapanghilakbot na tanawin, ang dahilan kung bakit hindi tuluyang gumuho ang dalawang magkapatid ay ang 7 buwang gulang na anak ni Genesis. Ang sanggol ay nakahiga sa isang malapit na kama na namumula ang kanyang mukha dahil sa matagal na pag-iyak. Sa kabutihang palad, wala siyang anumang ipinakitang sugat. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng dalawang babae sa matinding pagkabigla. Hindi kinaya ng isa ang nasaksihan at unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig. Ang isa naman, bagamat halatang tuliro ay nagawang buhatin ang umiiyak na sanggol palabas ng silid habang kinukuha ang kanyang telepono upang tumawag sa pulisya. Ang pag-iyak ng bata at ang sigaw ng dalawang magkapatid ay mabilis na nakatawag pansin sa mga nakatira sa paligid. Lumabas ang mga kapitbahay mula sa katabing mga silid at nang masilip nila ang loob sa bukas na pinto, nanatili silang nakatayo na tila hindi makapaniwala sa kanilang nakita. May ilang agad na lumapit upang aluin ang dalawang magkapatid, habang ang iba naman ay tumawag sa bomberos municipales departamentales at sa lokal na pulisya upang humingi ng agarang tulong. Ilang minuto lamang ang lumipas, narinig na ang sirena ng ambulansya mula sa malayo. Mabilis na pumasok sa loob ng residential community ang pulang sasakyan at dumiretso sa lugar ng insidente. Sumunod kaagad ang mga sasakyan ng pulisya.
Agad na kumilos ang mga rumesponding rescuers at pulis at kaagad nilang isinara at kinordonan ang buong lugar. Samantala, ang mga kamag-anak ng biktima ay magkakayakap habang umiiyak nang halos mawalan ng malay. Ang silid na pinangyarihan ng insidente ay may sukat na humigit kumulang 110 square feet, isang masikip na espasyo lamang. Gayunpaman, makikitang sinikap ni Genesis na panatilihing maayos ang lahat. Nakaayos sa paligid ang mga gamit sa araw-araw at mga kinakailangan ng sanggol, mula sa mga bote ng gatas at diaper hanggang sa maliliit na damit na maingat na nakalagay sa estante. Ngunit nang pumasok ang mga unang investigador, agad silang sinalubong ng hindi lamang mabigat na tanawin kundi pati ng matapang na amoy ng sariwang dugo. Kahit ang mga veteranong nakakita na ng maraming crime scene ay kinakailangang pigilan ang pagduduwal. Kalat ang madilim na pulang dugo sa buong silid. Sa gitna nito, naroon ang katawan ng isang batang babae na wala ng buhay. Ang pinaka nakapanghihilakbot kahit para sa mga bihasang investigador ay ang kawalan ng ulo ng biktima. Sa paunang pagsusuri ng forensic team, natuklasan ang isa pang detalye. Wala rin ang puso ng biktima at may malaking butas sa sugat sa gitna ng kanyang dibdib. Ipinakita nito na hindi lamang pagpatay ang naganap, kundi mga gawaing lampas na sa karaniwang kaso ng homicide. Walang saplot ang pangitaas na katawan habang ang suot na maong sa ibaba ay nakasuot pa ngunit bahagyang nahila pababa at tabingi. Maaaring palatandaan ito ng matinding pagtutunggali bago tuluyang bumagsak si Genesis. Hindi rin inalis ang posibilidad na ang damit ay sapilitang hinila o nasira sa mismong akto ng krimen. Sa mas malapit na pagtingin, makikita sa buong katawan ng biktima ang maraming malalalim na sugat. May mga hiwang mahahaba at may mga saksak na tumagos sa laman. Ang lahat ng ito ay malinaw na bakas ng paggamit ng matalim na bagay ng paulit-ulit at walang pagpigil. Ipinakita ng dami ng sugat na ang salarin ay maaaring nawala ng kontrol o may matinding galit sa biktima. Samantala, agad na sinuri ng mga medical personnel ang 7 buwang taong gulang na sanggol. Matapos ang masusing pagsusuri, kinumpirma nilang wala itong anumang pinsala at ang bata ay nagugutom lamang dahil sa matagal na hindi napakain at naiwan mag-isa habang umiiyak sa tabi ng katawan ng kanyang ina. Pagkatapos nito, inilipat ang sanggol sa pangangalaga ng Social Welfare Services. Maliwanag na ang target ng salarin ay ang ina lamang. Bukod sa pisikal na ebidensya, napansin ng mga investigador ang isang detalye. May isang maliit na piraso ng papel na may bahid ng dugo na sadyang inilagay sa mismong katawan ng biktima. May nakasulat dito sa wikang Espanyol at ang mensahe ay nangangahulugang, "Sinabi ko sa iyo na huwag mo akong iiwan." Isang pahayag ito na puno ng sama ng loob at tila iniwang mensahe ng salarin. Batay dito, agad na ginawa ng mga investigador ang kanilang unang pagtatasa. Malamang na ito ay isang krimeng may personal na motibo at hindi isang random na pag-atake. Upang makatiyak, sinuri pa nila ang paligid at napansin nilang walang palatandaan ng pagnanakaw o paghahalughog. Naroon pa rin ang lahat ng mahalagang gamit ng biktima. Ipinakita nito na hindi ari-arian ang pakay, kundi ang mismong buhay ni Genesis. Dahil dito, nagpasya ang mga otoridad na ito ng investigasyon sa personal na relasyon ng biktima, lalo na sa aspeto ng kanyang romantikong buhay. Marami pang ibang ebidensya sa lugar. Sa sahig, may malinaw na mga bakas ng sapatos na may dugo na posibleng iniwan ng salarin habang gumagalaw sa loob ng silid matapos ang insidente. May mga upuan,
maliit na mesa at mga laruan ng bata na natumba at nagkalat sa sahig. Ipinakita nito na nagkaroon ng matinding pagtutunggali. Maingat na sinimula ng forensic team ang pangangalap ng ebidensya. Kinolekta nila ang bawat hibla ng buhok, kumuha ng iba't ibang sample at gumamit ng espesyal na pulbos upang makuha ang mga fingerprint sa mga hawakan ng pinto, dingding at iba pang bagay na posibleng nahawakan ng salarin. Lahat ng ito ay ipinasailalim sa DNA testing at fingerprint comparison upang matukoy ang responsable sa krimen. Kasabay nito, humingi rin ang mga investigador ng CCTV footage mula sa gate ng residential community upang malaman kung may pumasok o lumabas na kahina-hinalang tao. Gayunpaman, lumitaw ang isang problema. Tanging ang pangunahing gate lamang ng Rivera Genaro ang may surveillance camera, habang ang iba pang pasukan at mga pader sa paligid ay walang anumang CCTV coverage. Isa pang mahalagang detalye ang agad na napansin ng mga investigador. Walang anumang palatandaan na pinilit buksan ang pinto ng silid ni Genesis. Buo pa at maayos ang kandado, walang gasgas, hiwa o bakas ng dahas sa pinto. Dahil dito, dalawang posibilidad ang malinaw na lumitaw. Maaaring kusang binuksan ni Genesis ang pinto para sa salarin o kaya'y kilala at pinagkatiwalaan niya ang taong pumasok, dahilan upang hindi na siya nag-ingat. Kapag pinagsama ito sa mensaheng iniwan sa crime scene na huwag mo akong iwan at sa katotohanang walang anumang ari-arian ang kinuha, malinaw na iisang direksyon ang itinuturo ng lahat ng palatandaan na ang salarin ay isang taong personal na kilala o malapit kay Genesis. Ngunit nananatiling mabigat ang mga tanong. Sino ang taong iyon? Sino ang may kakayahang gumawa ng ganitong kalupitan sa isang ina na kilala bilang mabait at tahimik? At higit sa lahat, nasaan ang nawawalang ulo ni Genesis? Dinala ba ito ng salarin o sadyang itinago sa ibang lugar? Dahil malinaw na ang kaso ay may malakas na elemento ng matinding emosyon, sinimula ng pulisya ang masusing pagsusuri sa pribadong buhay ng biktima. Isa-isang sinuri ang kanyang pinagmulan, mga ugnayang panlipunan at lalo na ang mga lalaking naging bahagi ng kanyang buhay upang paliitin ang saklaw ng investigasyon at matukoy ang posibleng suspect. Sa tulong ng impormasyon mula sa pamilya at kamag-anak, unti-unting nabuo ng pulisya ang larawan ng biktima. Ang buong pangalan ng babae ay Genesis Esperanza Solesio Marcia, 25 taong gulang at pinakabata sa maraming magkakapatid. Ipinanganak at lumaki siya sa Guatemala sa isang pamilyang hindi ganoon kasagana. Pumanaw ang kanyang biyolohikal na ina noong bata pa siya at muling nag-asawa ang kanyang ama. Mula noon, nanirahan si Genesis kasama ang kanyang madrasta at mga kapatid na magkakahalo sa ilalim ng iisang bubong. Kahit kalahating kapatid lamang sa parehong ama, inalagaan at minahal siya ng kanyang mga kapatid na babae. Malapit ang relasyon nila at laging nagtutulungan sa lahat ng sitwasyon. Sa paningin ng nakapaligid sa kanya, kilala si Genesis bilang mahinahon at masipag at matatag sa harap ng mga hamon. Ayon sa mga kaibigan at kamag-anak, palagi siyang nagsusumikap para sa kanyang maliit na pamilya. Sa romantikong aspeto naman, nagkaroon na siya ng dating relasyon at may anak na lalaki na ngayon ay 7 taong gulang. Ngunit hindi nagtagal ang relasyon at noong 2023, muling nabuntis si Genesis at nagkaroon ng pangalawang anak na siya ring pinangangasiwaan bilang isang single mom. Sa katapusan ng 2023, ipinanganak ang kanyang 7 taong gulang na anak na babae. Pagkatapos nito,
Nagpasya siyang bumukod at manirahan ng mag-isa na layuning maging ekonomikal na independente at mas madali ang pangangalaga sa anak. Noong simula ng 2024, inupahan niya ang maliit na silid sa Rivera del Rio, San Miguel, Petapa, Guatemala. Sa lipunang Guatemala, itinuturing na matapang ang desisyon ng isang babaeng nag-iisa na palakihin ang kanyang mga anak. Ngunit hindi pa dalos-dalos si Genesis. Laging handa ang kanyang mga stepsisters na tumulong sa pagbabantay sa mga bata kapag may trabaho o kailangang asikasuhin si Genesis. Bagamat namumuhay mag-isa, nanatili siyang may araw-araw na komunikasyon sa pamilya at regular na nag-uulat tungkol sa kalagayan ng kanyang mga anak. Sa trabaho, empleyado si Genesis ng isang pribadong kumpanya sa Zone 12 ng Guatemala City. Kilala siya sa mga kasamahan at nakakataas bilang mahinahon, magaan pakisamahan at responsable. Tuwing hapon, palagi siyang nagmamadaling matapos ang trabaho upang sunduin ang anak. Kahit bakas ang pagod, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sa tinutuluyan niyang lugar sa Rivera del Rio, maayos din ang impresyong iniwan niya sa mga kapitbahay. Siya ay nakatira sa apartment B sa itaas, katabi ng apartment A na tinitirhan din ng nag-iisang ina. Magalang ang ugnayan ng dalawang pamilya. Nagbabatian, ngunit hindi malapit. Lumalabas na ang buong atensyon ni Genesis ay nakatuon sa kanyang mga anak at trabaho. Ayon sa mga residente, wala siyang kilalang romantikong relasyon noong mangyari ang insidente. Gayunman, may isang mahalagang detalye siyang ibinahagi sa kanyang mga kapatid. Ang 17 taong gulang na lalaking nakatira sa katabing apartment ay nagpapakita ng kakaibang kilos na nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam sa kanya. Madalas umano itong tumititig sa paraang hindi normal at paminsan-minsay gumagawa ng mga pahiwatig na ikinahihiya ni Genesis. Bagamat ikinuwento niya ito sa pamilya, inisip niyang isa lamang itong inosenteng paghanga ng isang teenager kaya pinili niyang umiwas at limitahan ang pakikipag-ugnayan. Ngunit, maaari nga bang dito nagsimula ang trahedya o may ibang lalaking pumasok at muling bumalik sa buhay ni Genesis na may dalang obsesyon? Upang mabilis na marisolba ang kaso, formal na pumasok ang DIC Special Crime Investigation Team ng Guatemala Police kasama ang mga piskal. Noong gabi ng ika-30 ng Hunyo 2024, isinagawa ng Forensic Institute ang paunang pagsusuri sa katawan ni Genesis bago ito dalhin sa headquarters. Sa unang inspeksyon, nakumpirma na siya ay namatay dahil sa maraming sugat mula sa matatalim na bagay na nagdulot ng matinding pinsala sa katawan. Tinatayang naganap ang pagkamatay ni Genesis bandang gabi ng ika-29 o madaling araw ng ika-30 ng Hunyo. Mahigit kalahating araw o posibleng 20 oras bago siya matagpuan. Tumugma ito sa weekend kung kailan wala siya sa trabaho. Kaya malamang na sinalakay siya noong Sabado ng gabi. Batay sa mensaheng iniwan sa lugar, agad tinukoy ng mga investigador ang mga lalaking may ugnayan kay Genesis. Ang dating kasintahan at ama ng kanyang 7 taong gulang na anak, ang pinaniniwalaang ama ng 7 buwang taong gulang na sanggol at lalo na ang 17 taong gulang na kapitbahay sa katabing apartment. May ilang residente ring naghinalang ang binatang madalas makita sa silid ni Genesis ang ama ng bata, ngunit maring itinanggi ito ng kanyang pamilya. Bagamat magkakaiba ang paunang testimonya, unti-unting napunta ang atensyon sa 17 taong gulang na kapitbahay. Siya ay nakatira mismo sa tabi ng biktima. May maraming pagkakataong makalapit at tumutugma sa teorya ng romantikong motibo. Dahil dito, agad siyang isinailalim sa masusing pagmamanman at background check. Gayunpaman, dahil sa batas sa proteksyon ng menor de edad sa Guatemala, limitado ang impormasyong maaaring ilabas sa publiko.
ginamit lamang ang kanyang mga inisyal. Gar, 17 taong gulang na nakatira kasama ang kanyang ina na si AM, 36 na taong gulang sa apartment katabi ni Genesis. Sa pagsisiyasat, lumabas na mahirap at hindi matatag ang buhay ni Gar. Ipinanganak siya noong 19 na taong gulang pa lamang ang kanyang ina at wala ang kanyang ama sa kanyang pagpapalaki. Sa loob ng 17 taon, mag-ina lamang silang umaasa sa isa't isa at madalas lumipat ng tirahan. Noong unang bahagi ng 2024, nakarenta sila ng apartment sa Rivera del Rio. Upang matustusan ang kanilang pamumuhay, nagtrabaho ang ina ni Gar bilang server sa bar na may mahaba at hindi regular na schedule mula gabi hanggang madaling araw. Dahil dito, kadalasang nag-iisa si Gar sa gabi at malayang gumagala sa komunidad. Sa edukasyon naman, iniwan niya ang middle school bago pa ito matapos. Sa halip na pumasok sa paaralan tulad ng ibang kabataan, ginugol niya ang mga araw sa pananatili sa bahay o pag-iikot sa paligid. Nang suriin ng pulisya ang tala ng social welfare services, natuklasan nilang may kasaysayan si Gar ng pagtakas mula sa bahay. Noong 2023, minsan siyang umalis ng walang paalam dahilan upang mag-report sa pulis ang kanyang ina. Kalaunan, natagpuan siya kasama ang grupo ng mga delinkwenteng kabataan sa isang lugar na malayo sa kanilang tirahan. Palatandaang maaaring napasama siya sa maling barkada o posibleng may ugnayan sa mga street gang. Tungkol sa personalidad, inilarawan siya ng nakasalamuha sa kanya bilang tahimik, malamig at hindi masyadong nakikihalubilo. Madalas siyang nakasuot ng itim, mahilig sa rock metal na musika sa mataas na volume at mayroon na ring ilang maliliit na tattoo sa kanyang katawan. Sa komunidad, pinaghihinalaang sangkot si Gar sa ilang maliit na pagnanakaw ngunit dahil hindi siya nahuli, verbal warning lamang ang naibigay sa kanya. Mas nakakabahala ang ibinunyag ng isang source mula sa pulis na may indikasyon si Gar na nagkikipag-ugnayan sa isa sa pinakamapanganib na gang sa Guatemala na kilala sa marahas at brutal na kilos. Ngunit kailangan pang imbestigahan upang malaman kung gaano siya ka-involve, kung kilala lamang niya ang ilang miyembro o aktibong kasali sa mga iligal na gawain. Sa gabi ng ika-30 ng Hunyo hanggang ika-1 ng Hulyo, nagsagawa ang pulis ng malawakang pagtatanong door-to-door sa mga residente ng Rivera, Ginaro. Tinukoy kung may narinig silang kakaibang ingay, sigaw ng tulong o nakakita ba ng mga estranghero sa Sabado ng gabi, ika-29 ng Hunyo. Karamihan sa residente ay nagsabi na wala silang narinig. Maaaring dahil sa makakapal na pader ng residential area at malakas na ulan na gabi ring iyon, natabunan ang tunog ng ulan ang lahat, ngunit may isang mahalagang saksi. Ito ay isang binata na nakatira kabilang sa gilid ng housing area. Saksi siya na bandang 9:00 ng gabi, ika-29 ng Hunyo. Nakita niyang nagmamadaling lumabas si Gar mula sa bahay patungo sa silid ni Genesis. Sa sandaling iyon, hindi niya ito pinansin at inisip na karaniwang pagbisita lamang o may hinihinging tulong. Bandang 11:00 ng gabi, muling nakita ng saksi si Gar. Sa pagkakataong ito, hindi na siya dumaan sa gate kundi umakyat sa pader ng compound. May suot siyang malaking backpack at iba na ang kanyang damit kumpara noong 9:00. Tumatak ito sa isip ng saksi dahil lubhang kakaiba ang kanyang kilos. Sa isang gated residential community tulad ng Rivera, Ginaro, bihira at kahina-hinala ang pag-akyat sa mataas na pader sa halip na dumaan sa pangunahing gate. Dahil dito, ang testimonya ng saksi ay naging mahalagang ebidensya at nag-angat kay Gar mula sa karaniwang sospek tungo sa pangunahing pinaghahanap. Noong ika-1 ng Hulyo, nang puntahan ng pulis ang apartment ni Gar, wala siya at ang kanyang ina.
Nakakandado rin ang unit mula sa labas at sa pag-iimbestiga, nalaman na umuwi sa probinsya ang ina ni Gar noong ika-29 ng Hunyo sa mismong araw ng insidente. Ayon naman sa ilang kapitbahay, nakita pa si Gar na naglilibot noong ika-30 ng Hunyo, ngunit matapos matuklasan ang katawan ni Genesis at kumalat ang balita, tuluyan na siyang naglaho. Agad na inilunsad ng Guatemala Police ang malawakang paghahanap at naglabas ng nationwide arrest warrant para sa menor de edad. Kasabay nito, sa bisa ng search warrant, sinuri ang apartment ni Gar kung saan natagpuan sa basurahan ang t-shirt na may dugo at sa banyo ang kitchen knife na may brown na bakas, kasama ang mga palatandaan ng minadaling paglilinis. Sa rapid test, nakumpirmang tugma ang dugo sa t-shirt sa dugo ni Genesis, habang ang kutsilyo ay ipinadala sa forensic lab para sa mas masusing pagsusuri. Sinuri rin ang telepono at social media ni Gar at natuklasang mula pa ng gabi ng ika-29 ng Hunyo ay patay na ang kanyang phone at wala na siyang online activity, na malinaw na sinadyang putulin ang electronic trace. Gayunman, may lumabas na malagang digital na ebidensya. Ayon sa isang kaibigan mula sa internet gaming cafe malapit sa Rivero, Ginaro, nagpadala si Gar ng mensahe noong gabi ng ika-29 na nagsasabing may gagawin siyang mahalaga at pansamantala siyang mawawala. Isang pahiwatig na ang krimen ay hindi biglaan, kundi planado. Habang aktibong hinahanap si Gar, sa Forensic Institute, isinagawa ang detalyadong autopsy kay Genesis. Ayon sa ulat, siya ay inatake ng kutsilyo ng 18 beses at karamihan sa dibdib at sa kanyang tiyan. Isang malalim na hiwa sa leeg na tumama sa artery at isang saksak sa dibdib na umabot sa kanyang puso ang 2 direktang sugat na kanyang ikinamatay. May mga pasarin sa kanyang mga braso at balikat na malinaw na palatandaan ng matinding pagtatanggol bago siya tuluyang bumagsak. Kinumpirma rin ng forensic report na walang palatandaan ng sexual assault. Ipinapakita nito na ang layunin ng salarin ay pumatay at hindi may kinalaman sa sexual na motibo kundi sa personal at romantikong dahilan. Noong ika-2 ng Hulyo 2024, naging pangunahing balita sa buong Guatemala ang kaso. Maraming mamamayan ang naglabas ng galit at humiling ng agarang pag-aresto sa salarin. Kasabay nito, kumalat ang iba't ibang haka-haka. May naniniwalang ang 17 taong gulang na kapitbahay ang may kagagawan, habang ang iba naman ay nagdududa na may kaugnayan ito sa kulto o gang ritual dahil sa paghiwalay ng ulo at puso ng biktima. Ngunit, bandang 10:00 ng gabi, isang mahalagang pangyayari ang nagbago sa direksyon ng investigasyon. Nakatanggap ang police hotline ng tawag mula sa isang anonymous na individual na nagsasabing may natagpo ang bahagi ng katawan ng tao malapit sa VAS Highway sa kilometer 14. Mas mababa sa kalahating milya mula sa Rivera, Genaro. Agad na nagtungo sa lugar ang pulisya at mga prosecutor. Doon, natagpuan nila ang ulo ng tao na bahagyang nakabaon sa lupa at bato, katabi ang isang plastic bag na may tuyong dugo. Bagamat nagsisimula na ang bahagyang pagkasira, malinaw pa rin ang mga anyo ng mukha. Batay sa pisikal na katangian, nagkaroon ng sapat na batayan ang mga investigador na ito ay ulo ni Genesis. Ito ang bahaging dinala ng salarin mula sa crime scene at mabilis na itinapon sa rutang dinaanan niya sa pagtakas. Ang lugar ay kalahating milya lamang mula sa pinangyarihan ng krimen na nagpapahiwatig na naglakad o naglakbay lamang ng maikling distansya ang salarin bago ito itago. Dinala ang ulo para sa DNA at dental testing upang tuluyang makumpirma ang pagkakakilanlan. Pagsapit ng umaga ng ika-3 ng Hulyo,
Kumalat ang balita sa buong komunidad ng Patapa. Maraming residente ang nagsimulang mag-organisa ng sariling paghanap kay Gar at may ilan pang hayagang nagsabi na kung makikita nila siya, ipapakita nila sa kanya kung ano ang hustisya. Dahil dito, lalong uminit ang sitwasyon sa Rivera, Genaro, kaya tahimik na nag-deploy ang mga otoridad ng mga pulis na naka-plain clothes upang bantayan ang lugar at maiwasan ang anumang kaguluhan. Tanghali ng ika-3 ng Hulyo 2024, natukoy ng pulis ang tagong lugar ni Gar sa bahay ng kanyang lola, 10 bloke mula sa crime scene at agad na namobilize ang elite units. Nang ihanda ang raid, nakaharap sila sa daan-daang residente na humihiling na maparusaan si Gar na may ilan pangang may dala ng pamalo at gasolina. Kinailangan ng pulis na tawagin ang riot control forces at sabisa ng legal arrest warrant mula sa juvenile court. Pumasok ang armed police na neutralize si Gar ng walang paglaban at inilikas gamit ang armored vehicle habang bumuo ng human barrier laban sa galit na tao. Pagkalipas ng 6 hanggang 10 oras, ligtas na naihatid si Gar sa estasyon sa harap ng daan-daang saksi at media na nagla-livestream at agad siyang dinala sa interrogation room kasamang abogado at social worker bilang menor de edad. Sa investigasyon, tinutukan ang mensahe sa papel at motibo sa krimen ngunit nanatiling tahimik si Gar. Nang tanungin tungkol sa ulo, una niyang itinanggi ngunit sa harap ng matibay na ebidensya, inamin niya at ipinakita ang eksaktong lokasyon ng libingan. Hindi inilabas sa publiko ang detalyadong testimonya dahil sa proteksyon sa menor de edad. Napansin ng prosecutors ang kakaibang lamig sa kilos ni Gar kaya nagsagawa ng psychiatric evaluation noong ika-4 ng Hulyo 2024 na nagpatunay na malinaw ang kanyang pag-iisip. Walang senyales ng psychosis o physical instability at may ganap na pananagutan sa krimen. Ipinakita ang assessment sa juvenile court sa unang hearing noong ika-4 ng Hulyo at batay dito at sa nakalap na ebidensya. Opisyal siyang naindik sa murder at ikinulong sa juvenile detention facility habang naghihintay ng pinal na desisyon. Kinumpirma ng DNA test na ang dugo sa t-shirt ni Gar ay kay Genesis. Natagpuan ang fingerprints niya sa papel na may mensahe at tumugma rin ang DNA sa ilalim ng kuko ng biktima. Wala nang alinlangan. Lahat ng siyentipikong ebidensya ay nagturo kay Gar bilang pumatay. Napatunayan lamang na kilala niya ang ilang miyembro ng gang, ngunit ang kaso ni Genesis ay personal na motibo lamang, hindi gang-related na nagdulot ng mas matinding galit sa publiko at pressure para sa mabigat na parusa. Sa puntong ito, malinaw na ang 17 taong gulang na kapitbahay ang salarin, isang akala ng marami na hindi kayang gumawa ng ganoong kalupit. Bagamat hindi malinaw ang motibo mula sa kanya, batay sa mensahe na "Don't leave me" at kwento ng biktima sa pamilya, natukoy ng investigasyon na ito ay krimen mula sa obsesibong selos at romantikong pagkaka-obses. Sa loob ng 72 oras, naisagawa ang manhunt, nahuli ang salarin at nakatanggap ng papuri ang Guatemala Police na pinupuri pa ng Interior Minister sa Twitter. Patuloy ang legal na proseso at inilipat ang kaso sa juvenile court system. Kahit gaano kabigat ang krimen, kung minor de edad ang salarin, lilitisin sa ilalim ng juvenile law na may maximum na sentensyang 6 na taon sa juvenile rehabilitation facility. Dahilan para mangamba ang marami na magiging magaan ang parusa para kay Gar. Pagkatapos ng unang hearing noong ika-4 ng Hulyo, pansamantalang nakulong siya sa Zona 3C Juvenile Detention Center sa Guatemala City. Humiling ang depensa na bawasan ang kaso dahil menor de edad at hindi pa ganap ang pag-iisip. Ngunit matapos lumabas na negatibo ang psychiatric evaluation, nagbago ang kanilang estratehiya. Ang mag-plead ng guilty upang makakuha ng kaunting kabaitan sa limitadong sentencing framework.
Sa bunga ng paglilitis, dahil sa sensitibong kaso, sarado ang pagdinig at iniulat lamang ng media ang pinal na desisyon. Tumalo ang pamilya ni Genesis, hawak ang larawan ng biktima at umiiyak habang humihiling ng karampatang parusa. Malaki rin ang pressure ng publiko at may ilan pang ang nagpetisyon na litisin si Gar bilang adult. Ngunit ayon sa batas, menor de edad pa siya at lilitisin bilang juvenile. Noong 8 ng Nobyembre 2024, hinatulan ng Guatemala Juvenile Court si Gar ng maximum na 6 na taong pagkakakulong sa Juvenile Reform Facility. Itinakda na isa sa ilalim sa mahigpit na detensyon na may education at rehabilitation programs at pagkatapos ng sentensya, may supervision sa community reintegration. Nang marinig ang hatol, napaiyak ang pamilya. Masaya na may hustisya, ngunit nagalit sa tila magaan na parusa. Walang ipinakitang pagsisisi si Gar sa korte, kundi malamig ang kanyang kilos at simpleng, "I regret what I did," ang sinabi. Binanggit ng depensa ang kahirapan at marahas na pagpapalaki na umaasang makakaramdam ng simpatya ang hukom, ngunit sinabi ng hukom na walang dahilan ang ganitong sitwasyon upang ipagtanggol ang brutal na krimen at inaasahan na gamitin ni Gar ang oras sa kulungan upang magmuni-muni at magsisi. Nagtapos ang paglilitis, ngunit patuloy ang sakit at epekto na iniwan sa lipunan. Isang nakakabiglang femicide case noong 2024 sa Guatemala na kahit sanay na sa mga balita ng karahasan, namangha pa rin sila sa antas ng kalupitan. Naitakda na ang sentensya, ngunit marami pa ring katanungan ang naiwan. Sa inyong pananaw, sapat ba ang hatol para sa ginawa ni Gar? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod na kwento.